sulok ng Pilipinas, may mga lugar na hindi lang pinupuntahan para mamili, kundi para magnilay, matuto at mapalapit sa Diyos. Ngayong linggo sa Lakwatsang Tagumpay, tayo'y maglalakbay patungo sa isang bookstore na naging tahanan ng kaalaman, pananampalataya at inspirasyon. Ito ay ang Philippine Christian Bookstore. Tara! Kasama ko po ngayon, nahihigop ng mainit na kape. Si Mama Esme Dizon, ang CEO ng Philippine Christian Bookstore. Hi, Ma'am! Nice meeting you po. Yeah. Parang matagal na kami magkakilala ni Ma'am. Yan. Iba talaga, no? Anyway, tara po, magkwentuhan tayo. Pag-usapan natin ang mga laman ng pahina na nagbibigay saysay sa maraming buhay. O, di ba? Makata yata ako lately, Hindi, iba talaga ang spirit. Iba talaga kapag ka ang ambience ay isang bookstore. At hindi lang yan, bookstore na makalangit. Di ba? Kaya, very interesting. Kakaiba na naman po itong lakwatsa na ating isi-share sa inyo ngayong episode na ito. Sige. So, Ma'am, once again, alamin na, maraming curious, no? Papaano po nagsimula ang PCBS na ngayon ay, tama ba, nagse-celebrate na po ng ika-64 na taon. Tama po ba ako, Ma'am Esme? 64 years. Paano po nagsimula? Paano nabuo yung 64 years na yan? Ang 64 years is a long journey. It all started with a missionary couple, sina Mr. Johnston. Then, they came from China Inland Mission. Missionaries sila doon sa China. Pero when communism broke up doon sa China, na-disperse sila. So yung two missionary couple ay napunta dito sa Pilipinas. Then when they are here, sabi nila na iwan natin yung mga Christians na napag-sharean natin sa China na wala man lang something to read so that makatulong sa kanilang Christian life doon habang nasa time ng persecution. So they thought of publishing books. Pero nauna muna silang gumawa ng tracts. So yung tracts na yun, binibenta nila sa bangketa just to evangelize dyan sa staff. Then out of it ay nag-ano na ng publishing house. So our root has a missionary heart. Wow, grabe. So, ganun kalalim ang desire ng mag-asawa na to na Chinese para maikalat ang salita ng Diyos sa pamamagitan nga. Sabi nyo, nagsimula lang muna sa tracts, no? And ngayon, eto na po, napakaraming Christian books na narito po ngayon sa PCBS. Paano po nakakarating ngayon itong mga Christian reading materials na ito dito sa PCBS? Well, it came from mga international, mga imported books, as well as mga local books. Of course, with our partners, as well as mga suppliers din namin locally. So, then yung mga binibenta namin, kinukuha namin from them, ay na ikakalat sa aming mga branches nationwide. So, we welcome, hindi lang naman mga Christian books. Of course, we have the Bibles, the novelty items na merong inscription of Word of God that define us, differentiate us from others. Lahat ng aming mga items ay merong mga inscripted Word of God. And of course, mga Christian church materials, just like mga communion bread, communion tray, wherein makakatulong sa mga churches na available ito sa bookstore namin na hindi na nila kailangan pumunta dito sa Maynila. I see. Paano po yung kunyari isang Christian author na meron siyang nilimbag or sinulat na aklat, welcome po sila dito? Ganun po ba yan? They can come and let it be approved by us. Okay. Opo. So, paano po yung nagiging operation ninyo dito sa PCBS? Kasi you mentioned doon sa ating previous interview na ito ay non-stock, non-profit entity. Paano yung mga empleyado? Sabi mo, you have 42 branches? Yes. Oo. Paano po ito na-maintain? Of course,
Sa biyaya Una, nila. sa biyaya ng Panginoon. Ayan, sa biyaya ng Panginoon. Okay. And as I have said, maraming lumalapit sa amin. I would like to open a bookstore. Okay. Then sabi namin, if ang habol mo doon is parang maging business mo or a source of income, wag mo nang gawin. Kasi it's not easy. And hindi naman ganun ka-profitable. Okay. Ang ano namin is, we have branches na we call it cow branches wherein sila yung may surpluses. We don't call it profit because we are an honest stock. So kung may surplus, ano siya, yun ang nagfa-fund sa mga non-performing branches namin. So we look at it as on the bottom line. Yung bang ito ay non-performing branch, so yung mga performing branches, sila yung nagsusupply ng funds for this. And of course, right now, we are open also for donation or sponsorship, although wala pa ngayon yan. Isang area kasi yon na you would like to venture wherein there will be other source of fund is yung mga sponsorship or donations. Wala pa kami sa area na yon kasi we find it na napakaliit, parang there's no elbow room for us na ma-improve yung aming services. Kaya nagtitingin kami ng kaparaanan paano namin pa ma-intensify, pa-improve ang services natin sa Christian community. I see. So, ibig sabihin talagang iba talaga sa paraan ng mundo, right? Kasi nga, syempre, pagka meron ka out ako, naggaling ako sa dating mga negosyo din. Pagka hindi na nag-i-income, hindi kumikita yung isang, i-close talaga yon. Oo. Kasi baka yun yung kumain dun sa iba naman na earning, branch mo. So, dito po, hindi ganun. Parang pinakita niyo po doon yung love talaga one another. Kasi hindi pwedeng isa lang ang mabuhay, dapat lahat mabuhay. Ganun po ba? Yeah. So, yung po, paano po yung mga empleyado na nasasama po dito sa entity na to, sa PCBS, ganun din po ba yung kanilang heart? During the interview, sa first pa lang na interview, ang sinasabi namin, pag ikaw ay gusto pumunta sa PCBS, una, you should not be here because you wanted a job. You have to have the heart for the ministry, and it's not for the parang financial reward. Kasi although sabi namin ay hindi ka mag-aano dito ng pera. Hindi ka magkakamal. Magkakamal ng pera. Hindi dadami yung digits mo sa yung bank account mo. Yeah. Okay. But God has His own way of rewarding you in some other ways. And experience yan ng madami. May mga staff kami, may mga doctors, may mga abogado kaya nakapag-graduate naman lahat ng kanilang mga anak through PCBS. They have worked with us, pero napag-aral yung mga anak. And that is a blessing. And also, kahit na sa physical health, so God rewards our staff in different ways. But also, during the pandemic, umiiyak ako kasi, Lord, paano na yung mga staff namin? Sana gusto ko, ganito, we can give more. Although, nag-receive naman sila ng salary and everything. Pero sabi sa akin ng Panginoon, buti na lang binigyan ako ng first. As they have to learn to look to me as their main provider. It's not PCBS. Yeah. Salamat, Lord. Kasi that gave me the assurance that they will be taken care of by the Lord. Yeah, kung bahala dyan. Yeah. So ngayon, eto, nakikita ko dito sa ating likuran. Imagine, di ba, sabi mo nga sa bangketa, tapos may building na ito. So ito yung building ngayon. Ito po yung head office ng PCBS. Okay. Paano po yun nangyari? Ano yan, legacy yan ng aming former CEO, si Mr. Abdul Lakayan. So before they left and he resigned, nagkaroon sila ng vision na kailangan na nating magtayo ng building. So the Lord had provided ito out of the, of course, hindi naman lahat, may nagpalong sa amin and nabayaran naman. But the Lord have enabled us to have that building.
gusto na namin sana, if it's still feasible, as I have told you, Yeah. na sana may regional offices kami. Sabi ni Lord po, wait lang. Yeah. And then, ma'am, kasi ngayon, andyan yung technology. Tingin mo ba, nauuso na e-books, di ba? So, Yes. tingin mo ba, feasible, sabihin, kailangan pa rin ng isang physical store tulad nito, especially when it comes to yung mga Christian books po and other items related. Of course, nung labas ng e-books, umano kasi yan eh. So, Nag-boom, parang ganon. Oo, medyo yeah. nag-worry kami. In a sense na hindi nag-worry na ano. Kaya lang, kung titignan natin ngayon, yung e-books, hindi masyadong sa Pilipinas. There's a certain strata, yung ano lang, kung sino yung mga nangangailangan ng e-books. Siguro those who does not come to the bookstore or merong meals at saka hindi naman ganon. It affected. Kami, we still welcome because the Word of God minister in different ways. The e-books may have their own place for the Christian life ng iba. Pero we believe na the printed page ay hindi pa rin nawawala. Kasi physical ang mga Filipinos eh. Ang libro, they can flip over, they can go back, Yes, then yes. pwede din ipasa sa iba. Then they can write. So sa e-books, hindi eh. Diba? Correct. Tapos pag nawalan ka pa agad ng internet, Ayun. hindi mo na nababaan. Okay. At saka yung kasi one of the contemplation that I have is, iba ang effect ng written word of God na nababasa mo. Intangible. When you read, mas maano yung reflection mo. Kaysa doon sa, halimbawa ko e-books o nasa cellphone, binabasa mo, gano'n. Pero the reflection, mas maano siya. Parang mababaw lang yung siya. impact niya doon sa ano. Okay. Meron po bang mga pangyayari na kung you may recall, kung may mga customer na talagang pumunta sa bookstore na talagang sinabi nila na, bakit sila gusto pa rin nila yung tangible na mga books? Yes, marami nang nagsabi. Kasi hindi na low-low-bat. Hindi na low-low-bat. Diba? Okay. If they use the cellphone, o kaya yung sa laptop o dito sa using the e-book, nalolobat yan nawawala. Then, walang interruption. Okay. Kung minsan pag nagbabasa ko dyan, may biglang susupot, shopping. O kaya may Dami text, obstruction. message. Yes. So, but when you go doon sa book, you can concentrate, then you can live it, and come back again, pag gusto mo ituloy. So, marami pa rin ang magsasabi. In fact, kahit na sa Bible, sa mga churches ngayon, pinagbabawal nila yung sa cellphone. When you go to your church, magdala kayo ng Bible doon. Sasabihin. Yes. But the have digital. Yung digital na sa cellphone, have its own use when you travel or you can use it. Pero when you are really contemplating sa Word of God for ng meditation, still maano pa rin ang books, printed page. I see. Sa ngayon po ba doon sa mga reading materials, items na meron po sa PCBS, Ma'am Esme, meron ka bang gusto ma-recommend na sa mga nanonood nakikinig ngayon po? Especially kung sabi mo nga, di ba, parang this is one way of ng pagmi-minister ng bawat empleyado po na nandito. Oo. Well, yung mga books namin, it caters sa different aspect. Pwedeng theological, pwedeng doon sa emotional, pwedeng sa devotional or deepening your love for God. And of course, the Bible. Then, ang pinakano namin is the Bible. Ang Bible kasi, hindi lang naman talaga, may different kinds of Bible, different translations. Yes. And mga study Bibles wherein you can use, hindi lang mga pastor, dapat yung mga members din should have study Bible kasi they have to have it in their own personal reading. At sila dapat din ang mag-grow. Ako nag-grow ako personally sa sarili kong pag-aaral.
ay may mga navigators yan, yun pa yung gamit doon sa Bible Yeah, study. Ina-answeran ko yan, ko yan. Yung life application. Ay, yung life application, maganda din yun. Yeah, okay. Kahit na, Ayun yung una kong binili po doon sa OMF. ayun, Yun yung kaano na akong Bible na binili. Mahal. Tapos nagulat ako, siyempre bago pa. Mahal pala ang Bible. So, sabi ko na ma-realize ko, Lord, sorry. Parang, ibabargain mo yung salita ko. Ibabargain mo? Ikaw talaga. Anyway, Investment sorry, yan. Lord, talaga. Investment Correct. talaga. When I realize, totoo pala, investment. Go ahead, ma'am. investment. Oo. Then, ang una kong Bible talaga dyan, that was 1990s, by yung Thompson Reference Bible. Okay. The Thompson contains a complete, parang complete na yung concordance niya, tapos how you can do yung topical na if you have to make some Notes. Research, Okay. at saka own study mo, Oo. at saka share in the Bible study, maganda yung Thompson. Hindi ka nabibigyan ng mga commentaries, pero okay. meron siyang framework wherein you can also do your own personal reading Okay. doon. Kasi, of course, yung mga commentaries, they have their own use. Okay. Pero ang maganda kasi, gawin mo muna, ikaw muna magsaliksik. Kung paano ka kakausapin ni Lord sa salita niya. Then go to the commentaries. Agrees, parang ganon. Para magkapag-compare kayo. Tapos, yung research ko, yung study ko, pareho lang pala kami. Ito si Matthew Henry. O kaya si Verse D. O kaya yung ito nakita ko, pero siya hindi niya nakita. Yes, So may mga that ganon is po his pala. own revelation. But we can use these resources, especially yung mga, halimbawa, considering the cultural background of the Bible. Kasi when you read the Bible, kailangan alam mo yung historical, cultural, intention ng author. Yeah. But we have them already available in us, yung mga references na nag-study na sila for how many years. So make use of it. So buy your own commentaries, buy your own, but don't depend too much. Kaya nga, A lang ang mga yun. I see. So, ma'am, ako sarap magkwentuhan, pero we're about to end na po. Yes. Pero, syempre, gusto mo naman na mag-retire, pero ayaw ka pang pag-retire ni Lord, based sa kwento mo. And so, sa tingin mo, habang nandito ka pa po sa PCBS, hindi ka pa pinapaalis ni Lord, the next few years, saan mo po nakikita si PCBS? Well, I would like to see PCBS as still, it will remain to be the first, it is the most complete wherein people can come in, then we say it na if the Lord allows, as I have said, if it is still feasible to have a physical bookstore in areas wherein nangangailangan ng so that maging accessible ang Word of God in the area. Then also, of course, you would like PCBS to make use of the current natin sa digital and explore other avenues wherein we can share the Word of God, not only on the physical bookstore, but also on the digital Word. Kasi hindi na ma-accept yan. Yan ang future, but we would like to be relevant and continue. And of course, more partnership with as I have said sa ating interview. Yes. Tagumpay Channel. Tagumpay Channel. The Word of God cannot be done by one person or organization. It is a combined effort and unity ng mga manggagawa ng Panginoon and even organizations. So, iyon yung namin. Kaya nga ang PCBS, tagpuan ng mga pastors, ng mga organizations. And if you want to have messages doon sa mga certain areas, you can use our bookstore. Kasi isa din yan na gamit ng aming bookstore. Platinum Pro, ang bisa ng 600 mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Platinum Pro. Platinum Pro. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside.
Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. So bago tayo mag-end, ma'am, may game pa tayo. Pero may papasalamatan daw tayo dito. Ayan, oo nga. Oo, sige nga. Ano pa yung mga nandyan? Oo, yan. Etong masarap namin na... Oo. Sige nga, tikman mo nga. Ma'am, tikman mo nga. Ma'am Esme. Tikman nga natin to. Okay. Mahal to. Yes. Ano pa ha? Talagang may live endorsement pa to. Oo nga. Sabi, sarap pa. Alam niyo ba? Yeah. Ma'am, anong pangalan ng ano natin? Yeah. Si Ma'am pa mag-endorse niya. Yeah. Special thanks to I Love Surprise Kitchenette for its banana cream cheesecake. Ang sarap talaga. Oo, ang sarap Pero talaga. tikman nyo para mapatunayan. Lalong mas masarap. Masarap. Thank you. Ma'am, yung mga staff mo dito, oo, gusto mo bang yes. mentionin? Kailan ba kami makalimutan? Huwag magtatampo. Si Miss Biel, yun yung kausap natin sa pag set po ng appointment sa inyo. And we thank God dahil finally nagka-meet po tayo. And sino pa po yung mga... Si Arlene is here. Mayari siyang aming CPDD manager. And of course, all of our department heads and staff dito sa head office. Nandun sila sa ibaba kanina. Pinuntahan natin. And all of our staff in the branches nationwide, hello sa inyo. And we praise God for all of your love and commitment for the Ministry of Literature sa PCBS. God bless you all. Correct. Ayan. Thank you po. So, bago kami magpaalam ni Ma'am at tuloy-tuloy namin na kainin yung masarap na I Love Surprise Kitchenette. Yan, oo. Meron kaming game ni Ma'am dito Ma'am, ano to Ma'am Esme? Okay. Di ba, ano kasi tayo? Lakwachang tagumpay. Yeah. So, ito yung game natin. Una kong ginawa to dito sa episode na to. Ito yung pinagawa ni Lord. Oo. So, tatawagin natin tong lakad mo, pili mo. So, pipili po kayo, Ma'am Esme, kung ano yung choice nyo doon. Okay. Oo, yes. Wala po ditong tama, walang mali. So, si Ma'am Esme ang bahala doon. So, number 1, basahin or isabuhay? Basahin una, then isabuhay. So, kasi hindi mo pwede basahin na hindi mo isasabuhay. Paano mo isasabuhay pag hindi mo alam, di ba? Galing. Galing talaga ni Ma'am. Oo nga, no? So, eto, bookstore o library? Bookstore. Our books are meant to be read and to be both distribute. It's not a library na nandoon lang na hindi binabasa. So, it's a bookstore. Ayan. Wow. Talaga naman. Ito po, number 3, quiet devotion or group Bible study? Well, I love reflection. So, it's a quiet devotion. Then, after you are filled in, then you can share it sa group Bible study. Maganda din ang group Bible study because you can have all the minds and sharing. But still, maganda pa rin ang my quiet devotion. Yeah, okay. Wala akong lusot kay Ma'am Ba talaga pag Spirit-led, Holy Spirit-led. So, magtago sa libro o magsulat ng sariling libro? Wow! If given the chance, magandang magsulat ng sariling libro. Kasi God has given us good things. In our journey, we can write a book. Wow! Ayun. And lastly, Ma'am, ito po. One life-changing verse or one life-changing book? Okay. Alam niyo kasi yung book na una kong dinasa noon is Normal Christian Life kay Watchman Nee. And that was 2009 pa yun
and it's regarding the book of Romans. Inaano kasi dyan yung the Holy Spirit and the Spirit-filled life, tapos the blood of Christ. Ang ganda kasi ng ano niya. So, napaka-ano sa akin yun, meaningful in normal Christian life. And the spiritual man, discussing the body, the spirit, and the soul. So, I love that book. Then, verse, of course, hindi ko inaano ito. Palaging dun sa Philippians 1:21, for me to live is Christ, to die is gain. Yeah. Wow! Sobrang, ano lang yun eh, ang inaasahan ko, ano lang, chill-chill lang eh. Pero chill-chill siya, pero ang tindi ng impact, no? Oo, kahit sa akin mismo. And ako, 100%, yung lahat ng mga nakapanood and sumubaybay po sa ating kwentuhan, kasama yung masarap na cake. At yes. kapeng barako ba ito? Gusto talaga naman ko yung ano, yung verse. Kasi may kasama yan eh. Yung Galatians 2:20 na, I'm crucified with Christ. Nevertheless, the life I now live, I live in faith through Christ who loves and died for me. Yung pang, sabi niya gaton, living is all for Christ. Yeah. Diba? Whether we live or die, it's Christ. So, you learn to give up all, to die to yourself, to your own ambition, to what you want, but learning how to hear the Word of God so that you can do what the Lord wants you to do. Amen. 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 Grabe. No? Chill-chill talaga. Chill-chill na may lalim. Chill-chill na may lalim. So once again, salamatan po natin si Ma'am Esme Dizon, ang CEO ng PCBS. So Ma'am, hanggang sa susunod ha. Yes. And actually, dineclare ni Ma'am on air na merong partnership agad si Lord sa atin. And thank you talaga, Lord. This is really God's appointment. Para po sa din. Yes, opo. So, hanggang sa susunod na Lakwatsa. Bye! Shampoos, Viva, Copa, Monniera, Centella at may DHA pa. May Bilberry, Marigold at marami pang iba. Siksik sa natural na vitamina. Memorize na yan. Para sa ating lahat na mag-aaral. Memorize, lagi mo lang tatandaan. Memorize lang yan. Hindi lahat ng Lakwatsa ay para sa gimmick. Minsan, ang pinakamahalagang biyahe ay papasok sa isang bookstore. Library, naalala niyo ba yun? Well, sa PCBS o dito sa Philippine Christian Bookstore, bawat pahina ay may paanyaya sa mas malalim na relasyon sa Diyos. Hindi lang ito tindahan, ito ay misyon. Sa gitna po ng mga bestseller, devotionals at children's books, matatagpuan mo rin ang mga kwento ng pananampalataya, pag-asa at paglago. Mula pa noon hanggang ngayon, patuloy ang PCBS sa pagbabahagi ng salita ng Diyos para sa mga pastor, estudyante, magulang, at kahit sa mga naglalakad lang na naghahanap ng direksyon. Yan ang ay dapat, lakad na may layunin, pagbasa na may gabay, at tagumpay na galing sa Diyos. Sa mga pahina ng librong nababasa natin, natatagpuan ang pahina ng ating sariling buhay. At sa mga bookstore tulad ng PCBS, ayan po, mga books na to, may espasyo para sa panibagong simula, panibagong pananampalataya. Ito ang Lakwatsang Tagumpay, kung saan ang biyahe mo ay may saysay. Ako po si Aida Gonzalez. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na Lakwatsang Tagumpay. Hi everyone! Ako po si Doc Engineer Arnold Divina. At ako naman po si Aida Gonzalez and we are your hosts
Here on Tagumpay, it's all good. Dito sa channel ito, we bring you real stories, inspiring journeys, and good vibes na siguradong magpapalakas ng inyong umaga. Kaya naman, don't miss out. Follow and like us on Facebook. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Just search Tagumpay, it's all good. At syempre, share nyo na rin sa inyong pamilya, barkada at kapitbahay. Let's spread good news, good vibes, and God's goodness. Dahil sa Tagumpay, it's all good!